Yun ang ginawa ng gobyerno, pinahirap ang buhay, wala silang paki sa inflation, wala silang paki. Sige nako pe, sige utang pe. So, divide and conquer ang nangyayari. Tapos yung grupo sa administration, sa opposition, sige siraan din. Sige kanya-kanya din, ayaw mag-unite. Kaya, that is what we have. Ang ipamamana ninyo, mga kababayan, na bansa ay isang bansa na sirang-sira, kumbaga sa itlog, bugok na itlog, mabaho, na wala ng pag-asa. Ito kakapasok lang na balita mga kababayan. Ipinag-utos na umano ng Sandigan Bayan ang pagpaaresto kina Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor at dalawa pa umanong negosyante na nahaharap sa kasong plunder. Kaugnay ng di umano'y hindi pagdedeklara ng 75 milyong campaign donations. Tila naging palaisipan naman para sa iba nating mga kababayan ang desisyon ng korte kung saan kasabay nito ang pagpapaaresto kila Senador Marcoleta at Defensor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Hulyo 6. Samantala, base naman sa kuha ng SMNI News, ay dumating na po sa Sandigang Bayan si DILG Secretary Jonvic Remulla. Bali mga kababayan, nagkusang sumuko na po si Senator Marcoleta sa Sandigang Bayan at mukhang ito ang sinasabi ni Senador Aimee Marcos na uubusin silang mga minority na senador dahil mukhang iniisa-isa na nga po sila mga kababayan. At sino naman kaya ang kanilang isusunod kay Senador Marcoleta? Samantala ito naman ang matinding pahayag ni Kapitan Dado patungkol sa patuloy na hindi magandang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. We now have a divided country, a broken country, no? Kasi yan ang ginawa sa atin ng administration eh. Binaboy talaga eh. Halo, kumbaga sa may mga, yung mainstream media, sige kampi nila, binabago yung narrative. Inokontrol yung mga balita na pabor sa administration, yun na nilalabas. Yung mga troll, yung mga vlogger nila na bayad, siyang continuously na naninira, nagbabara, nag-aano ng narrative para panghinangkay ng loob. Yung mga government agencies, talagang wala bentalo. At saka kanya-kanyang sipsipan, kanya-kanyang nakawan. So, this is what we have now. Kitang-kita sa rally na ayaw na rin lumabas ng mga tao dahil sa, hindi naman sa ayaw talaga nila, pero dahil sa mahalaga sa kanila yung konting kikitain sa araw-araw, hand to mouth na nila, existence, sangkaik santuka. Yun ang ginawa ng gobyerno, pinahirap ang buhay, wala silang paki sa inflation, wala silang paki. Sige nako pe, sige utang pe. So, divide and conquer ang nangyayari. Tapos yung grupo sa administration, sa opposition, sige siraan din. Sige kanya-kanya din, ayaw mag-unite. Kaya, that is what we have. Ang ipamamana ninyo, mga kababayan, na bansa ay isang bansa na sirang-sira, kumbaga sa itlog, bugok na itlog, mabaho, na wala ng pag-asa. Ganun yung dating eh. So, we deserve this country because we, the Filipinos, we allow it to happen. Maraming nainis na rin, maraming nawala na ng gana. Pati sa SFJF, maraming nawala ng gana. Merong mga ayaw yung pamamalakad ko, merong naiinis, ayaw mapagsabihan. Kaya ganyan ang natin, ganyan ang sitwasyon natin. So maganda na magkanya-kanya na lang tayo. Kanya-kanya, walang pakialaman tayo. Total, ganyan ang gusto ninyong bansa. Hindi, bahala tayo sa kanya-kanya na lang tayo. Ayaw mag-unite ng opposition. Yung sa grupo, kanya-kanya tayo. May kanya-kanyang tugtog eh. So, mas mabuti pa, kung magpapahingahan na lang tayo, bahala kayo. Yan ang gusto ninyong bansa eh.
Ilang beses ko sinasabi na sacrifice, voluntary itong ano na to. Pero inis na rin eh. So yun ang gusto ng administration eh. Pero yung iba sa inyo nagpapadala, dumadagdag pa sa kabusitan eh. Dumadagdag pa sa abale. Kaya, what do we have? Gusto nyo manahin yung bansa na ganyan, so be it. Kung gusto nyo sa magkaroon isang bansa na wasak-wasak, kanya-kanya, divided, walang pakialaman, pagka may oportunidad kayo, magnako kayo, gano'n na lang. Kung may nakitaan, papaldo kayo, sige, gano'n ang gusto nyo eh. Wala kasing wala kasing lalabas na pinuno, yun yung problema. Oh. Tapos pagka na-impeach si Inday Sara, iyak-iyak. Ayun ang gusto ng administration, iyak-iyak na lang kayo. Kasi sa rally, wala nang tumayo eh. Walang may gusto. So, sa impeachment, tatayo ba kayo? Wala rin. Tatanggapin nyo na lang na may impeach ang Inday Sara. So, ganun yung dating natin. Kanya-kanya kasi. And that is what the administration wants. Kanya-kanya. So, better luck next time in another lifetime. No? I received word may mga kasama na sa SFGF na gusto magpahinga, gustong umalis. So, kung gusto nyo magpahinga, pagpahinga kayo, yan yung voluntary man ng SFGF. Deputy, take charge already. You take charge of SFGF. Yun yung So, ang dyan, pag-alagaan nyo yung grupo at you unite the group. Ilang beses na sinasabi, magparami, mag-organize para kung kailan kailangan. Hindi kayo mabubulaga, no? Pero maraming mga gusto sumali nga pala, pero hindi sila natutugunan, ha? That's why mahirap talaga itong kinakarap natin. Parang kanya-kanya kasi tayo ng ng pananaw, kanya-kanya. So, deputy, take charge na lang. You organize the group, you maintain the cohesiveness, at pagka nakita nyo na kinakailan tumayo yung SFF, tumayo kayo. Huwag nyo na akong asahan, no? Para panonoorin ko na lang kayo. Ano yun sa akin. Kaya putang ina, bahala. Kanya-kanya tayo. Yun ang dating ng iba, no? Kanya-kanya, yan ang gusto ninyo. Sige, yan ang gusto ninyo eh. So, tingnan natin. Panoorin natin. Bukas, impeachment na eh. So, papabutin siguro nila yan hanggang hanggang November. Para December, Pasko na naman, another year, no? So, pagpasok ng 2027, 7 trillion na budget, marami-rami silang nanakawin yan. And then, pagdating ng late 2027, filing of candidacy. Meanwhile, ngayon pa lang nag-iisip na yung mga tao ng 2028 eh. May mga nagsasabi pa sa inyo na hintayin na lang natin 2028. Nasaan kayo? Wala kayo sa sa rally. Kung magsalita, akala mo eh. Yun ang hirap eh. You all contribute to the divisiveness of this country and I hate it. I hate it. Utang yan bansa natin. At kung ang bansa natin ay kinakailangan na lumubog sa kumunoy at magtatayan tayo, so be it. At yung AFP tsaka PNP ninyo who has sworn to protect the people, bahala kayo. Ayaw nyo makialam, ayaw ninyo, ma-political pa, pinagsasabi ninyo, professional, puta na. Sige, lumabang kayo sa China, professional kayo eh. 30 days, tingnan natin kung ano mangyari sa inyo. Hindi kayo makuha sa pangaral, hindi kayo makuha sa mga nang hinaing ng taong bayan eh. At yung ibang Pilipino, kala mo, kung magdidikta, kala mo, know it all eh. Kaya, sa kayo, mainit ang ulo ko ha. Mainit ang ulo ko. Gusto kong pumatay eh. Gusto kong kumatay eh. Pero, with whom?
With whom? No? With whom? Sino? Tatayo. Wala man tatayo dyan. Hanggang salita lang ang mga tao. Yun yung ano. So, we deserve this country. We deserve Bongbong Marcos. We deserve all of them. Yung mga Remulla brothers na yan, we deserve Matibag, putang inang yung mga ano. We deserve this Congress, we deserve the Senate. Yun yung ano. Walang paki ang mga Pilipino. So, kung merong katiting na pag-asa sana, dapat yung pag-asa na yun, yung konting spark, dapat yun inalagaan ninyo eh. Dapat yun, hindi nyo hinayaan na mamatay eh. Pero, putang na talaga eh. Putang ng bad trip talaga eh. Kaya nga, walang ano. So, yun lang ang vlog ko. Ang sa akin. Papaalam lang ako sa inyo na papahinga rin ako. Eh kung pwede magpahinga iba, di magpahinga rin ako. Okay? Ano lang yan. You take charge sa Commander Cristian, you take charge. Everyone. Kung gusto nyo magsabog kayo. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo mag-unite kayo, mag-unite kayo. At pag-ingatan ninyo yung pinagsimulan ninyo. Hindi pwede yung marami tayong direksyon, hindi pwede. Nakailangan isang direksyon lang tayo. Okay? So